Matindi po itong ating topic po ngayon, no? Ang title po nito, Umano'y Degree for Sale ng Chinese Students. Pinaiimbestigahan ng mga senador sa CHED. Naku po, ayan na nga po, no? May lumabas po ang ganito, no? Bentahan ng degree sa mga Chinese student. Naku, ano kaya nilalaman na to? Huwag niyo po sanang kalilimutan po na mag-subscribe po sa akin channel para po ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayo ng ganitong mga reaction video. Simulan na po natin to, no, para po malaman natin. Let's do this. Pinaiimbestigahan natin sa Senado ang umano'y bentahan ng diploma sa ilang Chinese students sa Cagayan. Kaugnay niya, nilinaw naman ng CHED na walang naka-enroll na Chinese national sa mga pampublikong pamantasan sa lalawigan. Grabe, no, sa Cagayan, ayun na nga po, no, sinasabi ko. Bentahan ng degree, no, grabe, sa Cagayan. Lalabas at lalabas din talaga ng katotohanan po talaga no. Diretso natin to. Sa Cagayan, kaugnay niya, nilinaw naman ng CHED na walang naka-enroll na Chinese national sa mga pampublikong pamantasan sa lalawigan. Talaga ba? Si Daniel Manalastas sa sentro ng Balita Live. Yes, Audrey, kanina nga kinalampag ng ilang grupo ang labas ng Chinese Embassy at nanawagan ng grupo na itigil na ng China ang pangaharas sa West Philippine Sea. Kapayapaan! Sigaw yan ang grupong Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya dahil sa walang patid na panggugulo umano ng mga barko ng China sa West Philippine Sea na pineperwisyo umano ang mga kababayan nating mangingisda pati na ang mga barko ng Pilipinas. Dagdag pa ngayon ang napaulat na pagtaas umano ng bilang ng mga estudyante sa Cagayan na di umano ay Chinese students. Kaya po kami tumitindig ngayon upang makiisa sa panawagan ng Pangulo. Yun. Panahon na kasi karamihan sa ating mga kababayan ay walang pakialam. Bahala na kung anong mangyayari. Pero ito na yung pagkakataon natin para ipahayag ang ating suporta sa ating sariling bansa. Ito, no, sobrang kudos dito kila Kuya diyan sa mga nagpunta po diyan sa Chinese Embassy, no. Napakasarap pong makita, masarap sa pakiramdam po na makita po tayo na Pilipino po ay tinutuligsa po natin ng panghaharas po ng kalabang bansa, no, tulad ng China po diyan sa West Philippine Sea. Maganda po to, no, na makita pong ganito na Pilipino po ay nilalaban po natin ang ating karapatan at ayaw na po natin talaga ng panghaharas po ng China. Kesa po dati po, di ba, makikita po natin na sa kalye po ay nagwewelga dahil po tinutuligsa nila ang gobyerno. Pero po ngayon, no, nagwewelga sila. Andiyan sila sa Chinese Embassy para ipaglaban po ang ating karapatan, no? Para ipaglaban po ang ating bayan, no, bilang Pilipino. Ang sarap po makita po nung ganito, no? At sumusuporta po sa gobyerno ang mga taong pong to. Sobrang kudos po, no? Ang sarap pong makita ng ganito kasi po tinataas po ang moral natin nito ng mga gantong gantong mga klase ng mga tao na inilalaban po ang ating bansa. No, talaga pong nagwewelga po sila diyan, nagpoprotesta sila diyan sa harap po ng Chinese Embassy. Kasi nga po sobra na po talaga yung China, no. Ang ganda ng makita pong ganito, no, na hindi po tinutuligsa ang gobyerno, no. Nandiyan sila para ipaglaban po ang ating karapatan. Nilalaban po nila ang pagka-Pilipino po natin. Sarap po no, at sinusuportahan po nila ang ating gobyerno na sa pamumuno po ni PBBM. Galing po, ang galing talaga. Pero ito na yung pagkakataon natin para ipahayag ang ating suporta sa ating sariling bansa. Yun. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa ating Pangulo. Yes. Pinaiimbestigahan na ng mga senador ang napaulat na pagdami umano ng Chinese students sa probinsya. Sabi ni Senator Bato de la Rosa, dapat ay whole of government approach na ang gawin. Tama. Hindi magkailangan ng maging scientist ka para mapagtagpi-tagpi mo yung mga pangyayaring ganyan, di ba? So normal yan, magdududa tayo. Tama. Dapat talaga magsimula na ngayon, magsimula na yung investigasyon, hindi yung maghintay pa tayo na magmukha na natin sa mga pangyayari. Tama rin yung sinabi dito ni Senator Bato, no? Kasi talagang po, hindi po biro yung bilang po ng mga Chinese po dyan, lalong-lalo na po dyan sa Cagayan, no? At malalapit pa po dyan sa sa mga seaport, sa mismong EDCA site po natin, nandiyan po sila. Ano pong ginagawa nila dyan, yung mga Chinese na dyan, no? Talaga po nakakainis lang po dahil tila tong ng Cagayan, no? Parang pinoprotektahan pa yung mga Chinese, no? Grabe itong si Mamba po, no? At yung
Marami pa po dyan. Sana po talaga wag po kayong ganyan kasi po tayo po ang makakawawa niyan sa huli. Kasi po mahirap po kung mga espiya po yung mga yan. Kailangan po natin talaga mag-ingat. Hindi naman po natin, hindi po tayo racist po dito, no? Hindi po racism yan. Nag-iingat lang po tayo kasi nga po meron po tayong sigalot between China. Kaya kailangan po natin mag-iingat kasi po hindi po biro ang bilang ng mga Chinese na nandiyan po sa Cagayan. No, kailangan po talagang, sabi nga ni Senator Bato, no, na kailangan ngayon na. At hindi daw tayo kailangan pang maging scientist para mapagtagpi-tagpi yung pangyayaring ganyan, di ba? Kumbaga sabi nga ni Senator Bato, dapat ngayon na. Aksyonan na yan kasi mahirap po pag nahuli na po ang lahat. Kasi po marami na nga pong gumawa ng ganyang strategy na akala natin ay mga simpleng estudyante lang yan o mga turista lang yan mga yan. Pero yun pala, yan pala ay mga espiya na pagdating po ng gera ay talaga po tayo ay lalaglag. Kumbaga talaga pong alam na po nila yung mga gagawin nilang estratehiya kasi nga po nakapag-espiya na po sila dito sa ating bansa. Huwag na po natin antayin yung panahon na yon. Ngayon po dapat po talaga maimbestigahan na yung mga Chinese na yan dyan. Lalong-lalo na dyan sa Cagayan. Pinalagan din ni De La Rosa ang hirit ng Chinese Embassy kung saan sinabi nila na may mga politiko umano na pinapahype ang maritime issue ng Pilipinas at China. Anong pinapahype? Masiraulo pala itong mga to no? Anong pinapahype? Kayo nga itong masyado kayong eager talaga kayo na na mangharas eh. 'Di ba? Talagang nyo ang yayabang ng gobyerno nyo talagang ayaw nyong tumigil diyan sa sa West Philippine Sea. Hindi lang ang makapaglayag ng matahimik diyan ng Pilipino which is kahit nasa teritoryo na namin, hindi nyo pinapahintulutan na maglayag ng matiwasay diyan. Talagang binubuli nyo, sinusundan-sundan nyo pa rin lahat ng ginagawa nyo para mapigilan ang paglalayag ng Pilipino. Anong taga-hype doon? Alam ng buong mundo yung ginagawa nyo sa Pilipinas. Kaya nga marami na nga bansang sumusuporta sa Pilipinas dahil sa ginagawa nyo. Alam mo, dapat ang ayusin nga muna yung mga actions nila para hindi magiging kaduda-duda on our Tama. part. Alam natin yung ginagawa nila sa West Philippine Sea. Kaya, sino bang hindi magdududa kung wala silang ginagawang masama dyan sa West Philippine Sea? Huwag Correct. nila kaming huwag lang diktahan yung mga Pilipino, particularly mga politicians na sabi na nag-hype lang. Wala silang pakialam sa gobyerno natin. Gagawin ng gobyerno natin bilang Pilipino o Pilipinas, no, ang paraan para isulong yan, no, kung ano man ang isusulong ng ating gobyerno. Pakialaman nila yung gobyerno nga nila puro fake news 'Di ba? Pinakailaman ba ng Pilipinas? Hindi naman Kumbaga, jurisdiction nila 'yon. Huwag silang makialam sa natin, sa gobyerno natin. Mga lahat na lang talaga 'to pinakikialaman ng China, nakakabuwisit rin talaga no. Pilipino, particularly mga politicians na sabi na nag-hype lang. Nanawagan naman si Senator Joel Villanueva na silipin ng Commission on Higher Education at National Security Council ang napaulat na umano'y degree for sale Ayun na dawit umano ang mga Chinese students. Pinagtataka naman ni Congressman Ace Barbers bakit daw sa malapit sa EDCA sites pa nag-aaral ang mga di umano'y Chinese students. Tama, yun nga talaga no. Bakit? Anong meron sa Cagayan? 'Di ba? Sinabi na nga rin ng mga nag-uulat doon na napakainit pa nga doon. 'Di ba sa Cagayan, bakit ando doon sila mga Chinese hindi naman sanay sa init yung mga yan, 'di ba? Saka isipin niyo na ito na nga yung degree for sale. 'Di ba? Talaga pong meron pong pera dito. Kumbaga sabihin na lang natin halimbawa lang ng isang estudyante 1 milyon. 'Di ba? Ang ibabayad sa kanila, pera po talaga 'yon, no? Kaya po nakakainis nga po itong mga corrupt natin na nasa gobyerno, no? Lalong-lalo kung totoo po 'yan diyan sa Cagayan. Nako, sana may kalagyan tong mga to, imbestigahan po talaga 'yan kasi po hindi po biro 'yan. Talaga pong gagraduate po yung mga yan, magkakaroon ng degree yung mga Chinese na yan, nang ganun-ganun lang, na pera-pera lang, no? Kasi po, ang degree po talaga ay pinaghihirapan yan. At hindi po kailangan na dyan, no? Kailangan po marunong ka mag-English, no? Bago ka magka-degree talaga. Hindi po yung Chinese ka lang. Hindi nga sila makaintindi ng English, di ba? Tapos magkaka-degree sila bigla. Parang napaka-imposible po nun, no? Diretso po natin to. Dapat din daw suriin ang mga dokumento nila. Yun ang titingnan din natin doon sa nasabi natin mga estudyante. Di ba? Yun nga hindi nga marunong mag-English, abay nakakakuha ng master's degree. Katasabi ko lang, no? Di ba? Katasabi ko lang po, no? Di ba? Kumbaga isipin nyo, di ba?
Hindi nga sila marunong mag-English. Tapos magkakaroon sila ng masteral degree. 'Di ba? Napaka-imposible po talaga nun, 'di ba? Talagang hindi ka panipaniwala. Kasi ano yan eh, kumbaga, ano yan, kumbaga, kuratong, kumbaga, mga kurap lang yung gumagawa siguro niyan, no? Dapat talaga imbestigahan yan kasi po, hindi biro yan talaga. Nako, gagatas-gatasan nila yan tapos magkakapera sila yan ngayon kaya paig na paig sila nandiyan yung mga Chinese na yan. Grabe to mga kurap na talagang mga to. Diba yun nga eh, hindi nga marunong mag-English, abay nakakakuha ng masteral degree sa mga university niyan. Eh pagka nakakuha yan, hindi nga marunong mag-English yan. Eh Tama. ano ibig sabihin, may binayaran niya. Tama, binayaran talaga, grabe. 'Di ba? Sobrang ano eh, sobrang nakakainis yung ganun eh, no? Talagang ano yon, kumbaga bayad talaga. Ay nako, hindi talaga nawala ang korap sa gobyerno natin, no? Pero ayon sa CHED, wala raw Chinese students na naka-enroll sa local public colleges at universities. Pero may ulat na mga Chinese students na naka-enroll umano sa isang universidad sa Tugigaraw City. Handa rin daw silang harapin ang mga nakaumang na investigasyon. Dapat lang talaga yung CHED, no? Ano yan, imbestigahan yan kasi nga hindi naman lalabas tong gantong balita eh, na hindi nila malalaman na merong ano, eh, degree for sale na yan eh. 'Di ba? Kung wala talaga. Hindi naman pwede lang maggawa-gawa lang sila ng ganyan, 'di ba? Ng ganyang balita o ng ganyang ano. May source talaga yan. Ibig sabihin meron po talagang nangyayaring ganyan. Kaya dapat maimbestigahan po ito, no? Sobrang ano po, sobra pong mahirap po yung ganyang sitwasyon, lalo po. Yung mga Chinese din na yan, no, nandun po sa EDCA, sa ano, sa Cagayan, no, doon sa malapit, doon sa mga seaport po doon, sa airport doon, nandun po sila yung mga Chinese na yan. Bakit po nandun sila? Bakit nandun sila lahat, yung mga maraming Chinese talaga? Anong ginagawa nila doon? Anong pakay nila doon? Kalokohang ano lang, estudyante lang talaga eh. Dapat maimbestigahan niya kasi po, danger po sa atin yan, no? Sobrang delikado po sa atin yan. Yung ganyan na dinudumog tayo ng mga Chinese dyan sa Cagayan. Tugigaraw City. Handa rin daw silang harapin ang mga nakaumang na investigasyon. Kinontra naman ng Concerned Private Higher Education Institution sa Cagayan, anila nasa 486 lang daw ang enrolled as of April 17, 2024 Talaga sa ba? St. Paul University, Philippines na mga graduate students. At iba-iba raw ang mga lahi nito. At Siyempre, pagtatanggol nyo na yan, pagtatakpan nyo na yan eh, diba? Ako, alam na yan ng taong bayan. Ako, alam na. Kaya ano, no, mag-iingat kayo itong mga sangkot dyan. Ako, malapit na eleksyon, no? Kung sakasakali, alam nyo na kung sa anong kalalagyan nyo. Nako, hindi na bobo ang tao ngayon, no, matatalino na ang tao ngayon. hindi lang Chinese students. Pinabulaanan din nila ang alegasyon na kailangan magbayad ng nasa 2 million pesos ang isang foreign student sa SPUP. Grabe, no, 2 million, kung totoo yan, no? 2 million pesos per student. Damn! Grabe. Ang totoo raw, nasa $1,000 per trimester lang. Samantala, Audrey, maging sa Kamara ay may mga kabang na rin para paimbestigahan ang umunoy pagdami ng Chinese students. Audrey? Okay, Daniel, paano masasabing may bigla ang pagdami ng Chinese students? Meron bang datos ang ating pamahalaan? At noong pa man, marami na rin namang mga banyaga, mga estudyante na nag-enroll sa mga paaralan dito sa Pilipinas. Yan nga yung sinasabi ng mga grupo ng mga eskwelahan dyan sa Cagayan. Kasi sa totoo lang, Audrey, medyo salapat din yung mga datos na sinasabi. Wala pang particular na malina kung gaano ba talaga karami yung mga estudyante dyan sa Cagayan. At sinasabi din ng grupo ng mga eskwelahan dyan sa Cagayan ay hindi lang naman Chinese students yung mga nag-aaral. May mga banyagang mga Amerikano, iba-iba rin daw talaga, Audrey, yung mga nag-aaral. Pero yun nga lang, may mga natatanggap kasi na datos din ito mga lawmakers natin na sinasabi nga yung biglaang pagdami ng mga Chinese students at babahala sila diyan pa daw nangyayari sa Cagayan. Ayun lang nga, di ba? Mga lawmakers natin. Ibig sabihin, hindi yan hearsay, hindi yan invento. Kasi mga lawmakers yan eh. Talagang kinalkal nila yan siguro. Kasi po tayo po may tension po kasi tayo dyan eh. Di ba? Sa between China and Philippines, may tension po talaga. Kaya po, nakakabahala po talaga kung tayo ay dudumugin ng mga Chinese. Di ba? Lalong-lalo na yung particular po sa, sa Cagayan. Kaya po talaga po kailangan po questionin po yan, kailangan maimbestigahan yan
Marami na nga nagsabi po, no, kahit si Senator Bato de la Rosa, na kailangan ngayon na. Gawan na ng paraan yan, gawan na ng ano yan, investigasyon yan. 'Di ba? Lalo na yung degree for sale. Sabi nga ni Robert Barbers, 'di ba? Sabi niya, 'di ba? Hindi nga sila marunong mag-English tapos magkakaroon ng masteral degree. Totoo naman 'yan, 'di ba? Yung sinasabi niya, na sinabi ko rin kanina. 'Di ba? Kailangan diyan marunong ka mag-English. Sila nga hindi sila makaintindi ng English, tapos magkakaroon sila ng masteral degree. Dito po sila mag-aaral sa Pilipinas, mayroon tension between China and Philippines, 'di ba? Sobrang malaking kalokohan kasi kung ikaw, 'di ba, may kalabang kang bansa, doon mo ipapadala sa kalabang mong bansa yung mga estudyante mo. 'Di ba? Mahidwaan kayo talaga na hindi basta-basta hidwaan. 'Di ba? Ibig sabihin nun, kung matalino kang tao, 'di ba? Maaaring pong taktika 'yan, 'di ba? Meron pong yan, may hidden agenda. Maaari po yung mga pinadala po ng China sa atin, ng mga espiya. No? Kailangan po ganun po tayo mag-isip ngayon kasi po mahirap na po pag tayo po na-infiltrate po ng China. Kasi po marami na pong gumawa ng ganyang taktika mula nung unang panahon pa. No, nung nagkaroon ng gera, yung palang mga normal na turista lang doon, yung mga sinasabi nilang estudyante lang, ay mga espiya pala talaga pong makukubkub po talaga ang lugar kapag po may ganyan. Kaya kailangan po talaga habang maaga pa lang ay maimbestigahan na yan at mapalaya sa po yung mga Chinese na yan kung talaga pong mapapatunayan na illegal po yung mga Chinese na yan dyan sa Cagayan. Meron alam natin, meron EDCA sites dyan, Audrey. Pero Daniel, hindi lang sa may Cagayan merong EDCA sites. Meron din bang datos na dumami rin yung mga Chinese students sa iba pang mga lugar sa bansa na merong EDCA sites? So ngayon, Audrey, wala pa naman na tayo nababalitaan na pagdami nga ng students doon pa sa ibang EDCA sites. Pero nagiging mainit nga itong usapin dito sa Cagayan. Kasi nga, ang Cagayan ay malapit po sa Taiwan. Isipin nyo yun, di ba? Isipin mo, ibig sabihin lang nun, di ba? Kung hindi naman napatalinuhan ng usap dito, di ba? Meron po talagang parang agenda po kasi malapit po sa Taiwan ang Cagayan eh. Di ba? Alam niyo na yan kung bakit po gano'n, no? Kaya kailangan po imbestigahan yan, no? Ayun lang po, no? Sana po nagustuhan yung ating reaction video o sana po mamulat po tayo sa ating pong ginagawa po ng reaction o ating pong binibigay na balita sa inyo tungkol dito sa nangyayari po sa ating bansa. Kasi po talaga pong tayo po ang mahihirapan talaga pag hindi po nagawan po ng investigasyon to. Kasi po mahirap po talaga na mapasok po tayo ng basta-basta ng mga Chinese. Kasi unang-una po, tandaan nyo po, meron po tayong sigalot sa mga Chinese dyan sa West Philippine Sea. Kaya hindi po tayo pwedeng magkampante, hindi po tayo dapat isipin natin na estudyante lang yung mga yan. Kasi po sobrang dami po eh. Kasi po sinabi po ng ating mga lawmaker talaga na 4,000 plus po ang mga Chinese dyan sa Cagayan, na which is sinasabi naman ng mga sa LGU ng Cagayan ay 100 plus lang daw ang Chinese, no? Pero po mga lawmakers po natin yan syempre po may mga source yung mga yan. Hindi po sila basta-basta pwedeng mag-invento, no? Pero po kung iisipin niyo po ay nakakatakot po talaga kung totoo po talaga na talaga pong sobrang dami ng Chinese dyan sa Cagayan, dahil po unang-una meron po tayong EDCA site po dyan at malapit po yan sa Taiwan. Alam nyo na po yan, no? Yun lang po, no? Mag-iingat po kayo lahat until next time. God bless and peace out. Bye.